Influencer yung taking DSRT program. Mama ko. Nabasa ko lang sa Wattpad. Recommended by my family. Colleague ni Mami. My two Radtech uncles. My high school teacher. From a medical K-drama. Medical professionals po. From the internet. My mom. My tita. Yung mga radiologic technologists mismo. From an article. One of my online friends. My cousin who is also a radiologic technologist. Ano nga ba ang propesyon ng radiologic technology? Ang radiologic technology ay isang propesyon na marahil hindi alam ng nakararami, hindi kilala, hindi bagkus nakikita kung ano ang silbi at halaga sa larangan ng medisina. Ito ay ang sining at agham ng paggamit ng radiation upang magbigay ng mga imahe ng mga buto, organs, soft tissues at mga vessels na bumubuo sa katawan ng tao. Ang health professional na responsable naman sa pagsasagawa ng radiographic examinations ay ang radiologic technologist. Pero, paano nga ba nag-umpisa ang propesyon? At paano nagsimula ang pag-aaral ng radiologic technology sa bansa? At sino ang nagpasimula? Marahil, ang mga tanong na nabanggit ay wala sa ating bokabularyo. Ang mga alam natin patungkol sa taong ito o sa kanyang mga nagawa ay base lamang sa mga libro. Mistulang parirala ang pangalan niya sa larangan ng medisina. Bukod sa kurusong na isulong niya, nanatiling tahimik ang mga impormasyon patungkol sa kanya. Nanatiling sarado kung sino siya bilang ama ng programang ito o bilang ama sa kanyang pamilya at sa iba. At ngayon, ating uungkatin ang kwento ng kanyang buhay simula sa pagiging ama ng radiologic technology education hanggang sa pagiging ama sa lahat na nanatili lamang na tago. Yung isang estudyante ko, I forgot her family name now, she was number 1 in the board exam. But it took her 6 months before he could be one. Una nating nakilala si Dean Norberto A. Palomo noong tayo ay nasa unang taon sa kurso na ito. Bilang alam ng lahat, siya ay ang ama ng Radiologic Technology Education sa Pilipinas. Siya ay isinilang noong July 13, 1933 sa May Kawayan, Bulacan. Di alam ng nakararami, ang unang asawa ni Dean Palomo na si Angelita Javier ay pumanaw na. Ang may bahay ngayon ni Dean Palomo ay ang pangalawang asawa niya na nagngangalang Nelly P. De Leon. Ano nga ba ang mga kwentong hawak ni Nelly na siyang magbibigay sagot kung paano si Dean Palomo bilang ama sa tahanan at kung paano niya naibuo ang edukasyon ng radiologic technology sa bansa? I am Nelly De Leon Palomo, the second wife of Dean Palomo. Kasi baka magtaka kayo bakit 90 years old na si Dean tapos ako is 65. Namatay ang first wife niya. Who is Dean Norberto Palomo as a husband or father? Dean Palomo is, I can say, most loving husband, generous and God-fearing man. Saka napaka down to earth. As father naman, father siya ng lahat. Best, sabi ng mga anak, best father ng 10 children. What were your first impressions when you first met Dean Palomo? Naku! Hindi ko pa lang siya nakikita, naririnig-rinig ko na. Napaka-strict daw, disciplinarian. Kaya kung narinig pa lang yung takong ng sapatos, nagtatakbuhan ng mga estudyante. Yun ang first na po siya nung nakilala niyo po siya. Ilang taon po kayo nung na-first niyo po siyang na-meet? Naku, parang 21 lang ako nun. Tagal na po pala. Ano yun pwede na magkwento? Sige po, sige po. Ano yun, first year college ako sa Martinez Memorial Colleges. Siya ang dean doon. Ano po yung parang nag-start po sa love story niyo? Kasi yung isang kaklase ko is pinsan niya. Tapos lagi kami nagkikita sa mga occasion. Ayun, doon nag-start.
O, tapos nung intern na ako, naku, love story Pang maalala mo. Nung nasa work na ako, laging, kasi nagbibisit siya sa mga hospital. Nasa QI ako noon nung araw. Tech ako sa QI. Tapos, sasabihin ng chief tech ko, labas kayo dyan, dito si Mr. Palomo. Nagtatago ako sa dark room. Dark room? Yes. Kasi iniiwasan ko Tapos, kaya lang matyaga siya. Para siyang teenager manligaw. Opo. Matyaga. Wala pang cellphone nung araw. Social telegram. And dozen of white roses. Wow. White roses. Matyaga talaga si Din. Saka ano yan? Kasi Wednesday nasa Baclaran ako. Friday nasa Quiapo ako. Sabi ko kay Lord, kung bibigyan mo po ako ng partner, yun the best na makaka-partner ko sa buhay. Sabi nga ng father-in-law ko, magaling daw akong pipili ng asawa. Totoo po yan. True siya po yung true love niyo po talaga. Hindi, parang na-develop na lang din ako kasi super bait. Opo. Ilang years po nanligaw si Dean sa inyo po, ma'am? 1 year din na mahigit. Tapos nagkahiwalay kami, nag-intern ako, na-assign ako sa Bicol. As in, nag-separate po kayo or LDR lang po? Naliligaw pa lang siya noon. Tapos nung bumalik ako sa work, doon niya pinagpatuloy ang, nagwa-work na ako, doon niya pinagpatuloy ang panliligaw. Hanggang sa nanuyo siya na nanuyo, ganun. Social telegram lagi, with white roses. Ayun. White roses? Develop na lang ako. Meron po ba siyang specific na reason kung ba't white roses po yung binibigay Hindi niyo? naman sinabi. White roses lang. What traits or characteristics do you admire or love the most about Dean Palomo? Si Dean Palomo, ano yan super mapagmahal. Matulungin masyado. Madaling lapitan. Saka, wala na akong masabi siguro. Sabi ko nga walang perfect Kaya lang, almost andun na siya. Saka ang number 1 na hinangahan ko dyan. Kasi sa pangarap ko sa buhay, magkaroon ako ng anak na matatalino. Gwapo si Dean nung araw. Before venturing into establishing the first X-ray technology curriculum in the Philippines, did Dean Norberto Palomo have a formal education in the X-ray technology? Non-formal. Kasi ano siya ang trabaho niya talaga, typist, stenographer siya. Tapos napasok sa Luna Hospital. Tapos, siya ang taga-type ng pangalan ng sundalo na padadala sa Korea that time. Nilagay niya yung pangalan niya sa pinakadulo. Tumakas siya sa mga biyanangko, hindi nagpaalam. 21 years old siya noon. Napunta siya ng Korea. Tapos, bumalik siya ng Philippines. Ayun sa kwento niya. Sa tingin niya, hindi siya aasenso as sundalo. Kaya umalis siya sa Luna. Nag-apply siya sa Kodak Philippines. Naging sales manager siya ng Kodak Philippines. Tapos, ang Kodak Philippines ang nagpadala sa kanya sa Australia. Tapos, ewan ko kailang month siya doon or ano. Pagbalik niya, dala-dala, yan ang kwento niya, dala-dala niya ang curriculum ng RadTech. Inayos niya sa CHED. Kaya lang maraming kumontra ng mga doktor, mga radiologist. Yan ang mga nakalaban niya nung araw. Kinukwento niya sa akin. Pero talagang nagpursige siya. Talagang malaki hirap ni Dean Palomo dyan sa kurso na yan. Nagtagumpay naman siya. Nagbukas siya ng first school, 1969, family clinic. Ang mga una niya naging estudyante is bunsong kapatid. Bayaw niya sa first wife niya, mga pamangkin, anak ng mga kaibigan sa family clinic. Yan ang unang estudyante. Okay lang po ba if itanong ko po if ano po yung reason bakit may mga kumontra pong mga physician nung time po ninyo? Kasi, di ba, nung araw, yung mga radiologists, tuturuan lang mag-operate yung hardinero nila, katulong nila. Magtatayo sila ng clinic sa bahay nila. May clinic sa tabi lang ng bahay nila ang mga karamihang clinic ng doktor, di ba? Pag naging profession yan, makakakuha pa ba sila ng X-ray tech na kung magkano lang isweldo nila, di ba?
What do you consider to be the most rewarding aspect of being the spouse of a prominent figure in the field of radiologic technology education in the Philippines? Yan ako very thankful ako kay Lord at binigay si Dean Palomo na aking partner in life. Very proud ako. Kasi father of Radtech in the Philippines ba naman di ba? How do you handle the public recognition and attention that comes with Dean Palomo's prominent role in the field, and how does it impact your family life? Ay, sa akin okay naman. Kasi si Dean, pag may national convention, kasama niya ako. Parang parang nasa showbiz si Dean. Mami, pahiram po si Dean, picture kami. Hanggang sa nung nasa PICC sila, naging speaker yata siya doon, parang graduation. Pag uwi ng bahay, alam mo ba, puro na yung kanyang coat. Parang may tas-tas sa ganito. Sabi ko, paano? Kasi hatak dito, kahatak doon Hanggang sa yung driver namin, tinakas na siya sa likod. Kasi pagod na siya sa dami ba naman nung nandun. Maladan yan Kaya pa din yung proud na proud kami mag-anak. Kahit financially, hindi kami ganun. Ito, isang malaking kayamanan sa amin. Yung i-recognize siya, i-declare na siyang father of Radtech. What do you feel about the resolution formally declaring Dean Norberto Palomo as the father of radiologic technology or X-ray technology in the Philippines? Siyempre, very proud, very happy, very honored. Ikaw ba naman asawa ng father of Radtech, di ba? Kahit sino naman, yun ang mafe-feel, di ba? Naka-thankful ako sa organization na lumakad para pa-declare na father of Radtech si Dean. Kasi sa tansya ko kasi iba parang hindi siya masyadong inaano. Di ba may mga ibang school nga hindi tinuturo na siyang founder? Opo. Tsaka na-witness nyo rin po kasi talaga yung hirap niya based sa mga stories sa inyo. How does Dean Palomo start his day? He starts his day with prayer. Tapos, siyempre, maliligo na yan, nagbibihis, nagbe-breakfast. Pero meticuloso sa damit. Doon ako natutong mamlansya ng may armirol ang collar, may armirol ang punyos ng polo, at mamlansya ng pantalon na ang liston na inakapikit. Sabi niya, kailangan papikitin mo yan. Kaya sinasapnan ko pa yun ng Manila paper. Doon ako natuto. Gustong-gusto niya kasi talagang Kasi gusto niya maging model sa mga estudyante. Ako po din kasi Kasi kung kayo ang naging estudyante ni Dean, lagi kayo blazer ng white. Ayaw niya ng long hair, ayaw niya ng may kulay ang buhok, ayaw niya mahahaba kuko. Ganun siya. Kasi inaano niya sa sarili niya yun Opo. Sabi niya, dapat ipagyabang mo ang iyong profesyon, hindi mo dapat ikahiya. What were his favorite or usual pastimes during leisure, holidays, or free time? Time with the family. Wala po siyang favorite hobby po, like sports. Bowling. Magaling mag-bowling yan noong araw. What is his favorite or comfort food? Simpleng pagkain lang gusto ni Dean. Basta wag mawawala ang prutas. Does he have a go-to restaurant? Siyang mas gusto niya yung luto ko. Ano pong specific Pag kumain kasi siya sa ibang handaan, sasabihin nun pag-uwi. Sabi niya, bakit ganun yung luto nun? Iba yung luto mo. Diba? Ano po yung... Kasi pinag-aralan ko naman talaga ang mga paborito niya. Opo. Kasi hindi ako marunong magluto, pinag-aralan ko talaga yon. Nung first time namin magsama, pag may gusto siyang pagkain, isasama niya ako doon. Titignan ko isa-isa yung ingredients noon. Tapos sample luto ako. Tapos hanggang sa ma-perfect ko na. Paborito niya, lechon paksiw, sinampalukang manok. At what age did Dean Palomo retire? Last 2016. Bali, 87? 87,
Noong 2016 lang siya nag-retire sa Gloria Lacson. Tapos nag-pandemic ng 2019. Pero pag tuwing National Convention, ini-invite siya. May we know the reason po kung bakit paano po siya nag-decide na parang it's time to retire na po? Mga anak. Matagal na siyang pinagre-retire. Hanggang sa kinukuha kami sa Canada nung dalawang anak, ayaw niyang iwanan ng school. Ngayon pwede na, retired na siya, hindi na niya kayang bumiyahe. Kaya ako nalang bumiyahe noong August. Isa rin tayong mga anak. Gugustuhin din nating makita na matagumpay at mapayapa ang buhay ng ating mga magulang. Pero, sino nga ba si Dean Palomo bilang ama sa kanyang mga anak? Ano ang mga dalang kwento ni Marion, punsong anak ni Dean Palomo, sa kanyang buhay sa ilalim ng bubong kasama ang kanyang ama? So, who is Dean Palomo as a father? He is indeed one of kind. I have never met another person as generous and as kind as he is. We're not rich with money, but we're definitely rich with friends because my dad earned them. I can still remember how jealous I would get because everyone else calls him daddy. That's who he is to most people whose lives he had touched by his kind nature. Well, as his youngest child, I will never forget how his discipline and punctuality, intelligence and kindness shaped me to be the person and professional that I am today. His core values of integrity and compassion to mankind are what I always try to embody in me to give honor to my father. What can I say about his contribution to the medical field here in the Philippines? Well, as a nurse, I know that diagnostic imaging as a whole plays a big role in the holistic care of patients. That's why I know that without it, doctors, nurses like myself, and other professionals too will find it impossible to give the most accurate care to those in need. What do you feel about the resolution formally declaring him as the father of radiologic technology in the Philippines? First, I am grateful to all who has devoted their time and effort in making it possible. His hard work is now being recognized and it shall be in the books forever for generations to know. So thank you. Secondly, I am very proud because he is not just a father to me and my siblings, to all he has helped along the way, and what's even better is he is also a father to his profession and the professionals whose lives have been changed because of radiologic technology. Thank you very much. Mahal na love niya talaga ang Radtech, ang profession. Napilit lang po siya ng mga anak ko po. Na mag-retire. Opo. Ako sabi niya, wag mo kaming pigilin. Wag niyo akong pigilan. Kasi ano ko na to buhay ko na ito. Ayaw niya nang hindi siya pupunta sa school. Kahit pagturuin siya libre, tatanggap niya. Ano na niya yan? Buhay na niya. Alam mo, 1969 hanggang 1986, 87 ba niya? Yan na ang ano niya. Everyday, yan ang buhay niya. Ngayon po na retired na po siya, nung ka-retire niya po nung 2016, what kept him occupied po? Lay minister siya. Sa church. Ayun. Lay minister siya. Salita naman ni Lord ang inihahatid niya sa mga baryo sa bukid. Sa school, Radtech. Opo. Pagdating naman sa baryo, Word of God naman. What can you say about his contribution to the medical field here in the Philippines? Siguro malaki siyang contribution sa field ng Radtech. Siguro yun ang pagkaano ko, lahat-lahat na nangyayari, plan ni Lord John. Walain mo, sundalo siya. Bakit naging father of Radtech siya, di ba? Kundi plano ni Lord lahat yun, di ba? Kasi si Dean Palomo is masyadong prayerful yan. Opo.
ano siya talaga. Lahat isinasangguni niya kay Lord. Sabi nga niya sana payamanin ako ni Lord kasi may pangarap yan magtayo ng kahit maliit na OPD para sa farmers. Kasi naaawa siya sa mga farmers. Sabi niya, magkaroon lang ako ng ganun, libre lahat. Yung mga magsasaka. Hindi, inabot na siya ng 90, hindi man siya yumaman. Diba? What do you think Dean Palomo hopes for the RT education as it continuously progresses and develops here in the Philippines? Ang pangarap niya talaga, makapantay yan ng ibang profesyon ang RadTech. Kasi masyadong inaano ang RadTech ng iba, di ba? Ano ba yan? Tagagawa na radyo? Di ba? Ano ba yan? Ano ba yung RadTech na yan? Gusto niya, makilala rin ang RadTech as parang mga doktor, ganun. That's what we all wish din po. Kaya nga, di ba, dapat siya ang first examiner ng board ng RadTech. Tinanggihan niya. Yung mga anak niyo po ba, may mga RadTech din po sa kanila? Ay, hindi. Yung panganay niya sa una, RadTech. Yung eldest sa lahat. Matagal sa Kuwait yun. Kailan lang nag-retire. Ang hawak, ang ano niya sa Kuwait, ultrasound. Yung bunso niyo po, ma'am? Nurse yung bunso ko. Yung panganay niya sa una, 7 yun Yung panganay, RadTech, retired sa Kuwait. Yung pangalawa, doctor, nasa Florida, USA. Yung pangatlo, optometrist, galing din na abroad, pero nag-for good na sa Philippines. Tapos yung sumunod, dentist, nasa Canada. Yung panglima, dental tech. Galing din ng ibang bansa, yung parang dito na rin. Tapos yung pang-ani, medtech, nasa Canada. Yung bunso niya sa una, psychologist, galing din na abroad. Sabay na umuwi yung panganay sa akin bunso, andito na sa Philippines. Tapos yung panganay niya sa akin, RadTech graduate, pero nag-business na lang. Yung pangalawa, computer engineering graduate, business din. Tapos yung bunso ko, nurse, paalis na siya sa January, puntang Canada. Pero nakakatuwa, kasi naiangat namin yung buhay ba nun? Opo. Alam mo ba yung pinag-aaral namin, nasa abroad ngayon, anak ng driver, tricycle driver, panganay siya, 4 sila magkakapatid. Napag-aaral namin ito. Sabi namin sa kanya, patatapusin ka namin, ipapasok ka ni Dean ng trabaho. Pag-aralin mo yung susunod. Tapos yung mga sumunod sa kanya, napatapos niya, nasa abroad na rin. Diba, napakasaya nun? Opo. Kaya mahana na rin namin yun, diba? Very fulfilling din po siya. Isang salita lang ang magbibigay kay Dean Palomo mula sa kanyang pamilya. Mabait. Sa dinami-dami ng naging estudyante ni Dean Palomo sa kanyang propesyon, mabait din kaya ang maitatawag nila sa kanya? Maaari itong masagot ni Emmy, ang tanging colleague at dating estudyante ni Dean Palomo na nakapagbigay ng kanyang bersyon ng kwento ni Dean Palomo. Since nakasama niyo rin po siya ng matagal, who is Dean Norberto Palomo po as a mentor? Okay, for me, Dean Norberto Palomo, as a mentor, I will consider him as a great mentor because he devoted his life, his time, his wisdom to teach us, to guide us, to prepare us to become competent radiologic technologies and X-ray technologies. How would you describe the classroom atmosphere minutes before Dean Palomo enters the classroom? Okay, the atmosphere of our classroom minutes before Dean Norberto Palomo enters the classroom are full of nervousness and excitement. There is nervousness because he is the first principal of formal education in X-ray technology in the Philippines. As a student, you must be always ready in your previous and current topics because all of us are required to participate in his discussions and oral recitation. There is an excitement because we will learn a lot from him about the subjects of radiologic technology educations he taught. How would you describe Dean Palomo's teaching style and approach to mentoring students in radiologic technology education? Brilliant and magnificent, because he has the full mastery of the subjects he taught, and during his discussion of the topics or lessons, he only used blackboard, chalks, and eraser. And he don't have his reference or textbook on his hand. Doon na napakahusay ni Dean Palomo. As
in, galing po lahat Galing sa utak lahat niya. sa utak niya, sa Opo. isip niya. Anong sikreto nyo? Bakit nung nagtuturo kayo ng time namin, wala kayong hawak na libro? Oo. Chalk, Wala. eraser lang. Oo. Andito po lahat. Andyan lahat. Yes. Nung student pa po kayo, para sa inyo po, ano po yung pinaka naging challenging po for you na subject? Radiation physics and radiologic physics. Is he the type of professor who is lenient or strict? Dean Roberto A. Palomo is a strict type of professor. Maybe because he is a former military man. He is strict in terms of uniform, attendance and punctuality, academic performance, professionalism and proper decorum of the students. His strictness is very useful in preparing and molding his students to become competent radiologic technologists and X-ray technologists. Has Dean Palomo ever shared with you detailed information or an in-depth story about his intent and plans in coming up with the idea of establishing the first X-ray technology curriculum in the Philippines, which were vaguely discussed in some textbooks or information readily available on the internet? Dean Roberto A. Palomo did not share with me the detailed story about his intent and plans in coming up with the idea of establishing the first X-ray technology curriculum in the Philippines. But one time, he mentioned to me that he and PSMART officers attended the 4th World Congress of ISRRT held in Tokyo, Japan. I would like to share with you an excerpt from his writing about the history of formal education of radiologic technology profession in the Philippines. So in 1969, the PSMART officers headed by its president, Dean Roberto A. Palomo, attended the 4th World Congress of ISRRT held in Tokyo, Japan. During the roundtable discussion, the PSMART was accepted as an affiliate member of ISRRT. After coming from the 4th World Congress of ISRRT, he opened the first school for formal education for X-ray technologies in the Philippines at the Family Clinic and Hospital at Forbes Santa Cruz, Manila. The curriculum of the course was patterned from existing schools of radiography from Australia, Singapore, and United Kingdom. It was a 2-year program, a 1 year of didactic course, and 1 year of practicum on-the-job training. Mula rin sa mga dokumentaryong naibigay ni Emmy, nakasaad na 23 pioneer students ang nasa Family Clinic and Hospital. Kung ang natuturo sa atin sa koleyo ay 13 pioneer students lamang, pinatunay ng dokumentaryong ito na 23 ang nararapat na sundin. What do you feel about the resolution formally declaring Mr. Dean Palomo as the father of radiologic technology or X-ray technology in the Philippines? As a former student and colleague of Honorable Dean Roberto A. Palomo, I am very happy, proud, and grateful that his great outstanding contribution and devotion to our radiologic X-ray technology profession was recognized, and he was formally declared as the father of formal education of radiologic X-ray technology in the Philippines by virtue of a resolution of the Philippine Association of Radiologic Technologies Incorporated, headed by their national president, Honorable Rolando Banyares. Honorable Dean Roberto A. Palomo truly deserved this recognition. What greatest lesson have you personally learned from working with Dean Palomo that you still live by and that has had a lasting influence on your professional journey in radiologic technology? Our professionalism, commitment, and devotion to our radiologic X-ray technology profession. That's all po. Thank you po. Thank you, and thank you very much for being part of your project. A very good project. Yes po. What message can he relay to every aspiring RT student who can be a huge contributor in the field of medicine and to the entire RT community, not only here in the Philippines but also internationally? Alam mo kung si Dean lang ang maka-interview mo, sasabihin nun,
ituloy, pagbutihin sa mga estudyante, sasabihin na mag-aral kayo mabuti. Ganon, lagi sinasabi. Kahit ngayon pa nakikita niya yung mga estudyante, minsan naging pasyente sa isang hospital. Pagbutihin ninyo, ipagmalaki nyo ang RadTech. Saka lagi nyong iisipin yung preamble ng RadTech. Yan, lagi niya sinasabi. His core values of integrity and compassion to mankind are what I always try to embody in me to give honor to my father. Is to please study hard, always strive to become highly competent radiologic technologies and X-ray technologies, and you must have a personality of a true professional. It's an honor for me to be invited to deliver a short message to our future radiation technologies. Number one, only take radiation technology. Do not take X-ray because you are wasting your time and money. After you finish the 3-year course, what do? You apply different clinics. Try your best to learn radiation technology. Be serious. Alam nyo, walang mahirap na RadTech. Mayaman ang RadTech kung magtatrabaho ng gusto. Si Dean Palomo lang mahirap. Ito sample. Tanungin mo ang iyong sarili. Paano naging ama si Dean Norberto Palomo? Ano ang naitulong niya sa pangarap mo? O di kaya, anong tahak ng mga paa mo kung hindi niya naisulong ang edukasyon ng kursong ito? Ating buksan ng ating mga bibig, ikwento ang mga nakatagong buhay ng ating ama. Muli, salamat, Dean Norberto A. Palomo. From the Holy Angel University, the BSRT program would like to say, Thank you, Dean Norberto Palomo. Thank you, Dean Norberto Palomo. Thank you, Dean Norberto Palomo. Salamat, Dean Palomo. Thank you, Dean Norberto Palomo. Bilang tanging hiling niya ay maging isa ang ating mga organisasyon, ang mga susunod na salitang ito ang siyang bubuo sa atin bilang simbolo ng pagkakaisa. I fervently pray that in the near future, we will be bonding together to promote the continued growth and development of our profession under the banner of a United Radiologic Technologists of the Philippines. Honorable Dean Norberto A. Palomo, the father of radiologic technology and X-ray technology education in the Philippines.